Silver play button. Ito yung isa sa mga bagay na hindi ko talagang inaakalang makukuha ko noon. Kasi di ko naman talaga plano maging YouTube animator eh. Oh, anong gusto mo maging paglaki? Transformers. Huh? Kaya ngayon, dahil nakuha na natin to, siguro tama lang na ikwento ko sa inyo yung mga journey ko dito sa YouTube until this point. Para naman may idea kayo kung ano ba talaga yung ginagawa ko dito, di ba? Okay, yung year 2019. Nag-aaral pa ako ng mga taon na to at second year college pa ako neto. At isang araw, pag uwi ko galing school, nag-message sa akin yung kaibigan ko. Sabi niya na may aalok daw siya sa aking trabaho. At ayun, nag-send siya sa akin ng info tungkol sa mga naghahanap ng animator. Kaya na-excite ako noon dahil mararanasan ko makapagtrabaho habang ginagawa yung gusto ko. Pero at the same time, kinakabahan kasi kahit na marunong naman ako mag-animate, wala pa akong experience sa paggawa ng mga mahabang animation na umaabot ng 10 minutes. Kaya dahil doon, sinabi ko muna yun sa magulang ko kasi hindi ko talaga alam yung gagawin. Sinabi ko na, "Ma, may naghahanap daw ng animator," sabi ng kaibigan ko. Kaso kinakabahan ako kasi yung workload baka di ko kayanin kasi may mga project din kami sa school na kailangan gawin. Pinayuhan na lang ako ng mama ko noon na ituloy ko lang daw kung sa tingin kong kakayanin ko at kung hindi naman, edi itigil ko kasi ang mahalaga daw, sinubukan ko. Kaya dahil doon, nilakasan ko yung loob ko at gumawa na ako agad ng resume para ipasa sa kanila. Nag-reply naman sila agad at binigyan nila ako ng audio na gagawin ko daw ng animation. Kasi doon nila titignan kung kaya ko daw mag-animate gamit yung animation style nila. Kaya to make the long story short, natanggap yung Kuya Hunyo nyo. Tuwang-tuwa ako noon kaya sinabi ko yun agad sa magulang ko at pagkalipas lang ng ilang araw nagsimula na ako magtrabaho sa kanila. At hindi ko talaga inaasahan yung pagod na naranasan ko doon nung nagsimula ako magtrabaho sa kanila. Okay, ipapaliwanag ko kung bakit Una, bibigyan nila ako ng audio sa script para gawan ko ng animation. Pero kailangan ko muna basahin yung buong script para gumawa ng character design na kailangan ko ipasa sa kanila para aprobahan nila. At pag okay na yon, mag-animate na ako agad. At yung animation na pinapagawa nila madalas umaabot ng 9 to 12 minutes na dapat matapos ko lang sa loob ng isang linggo. At pagkatapos nun, may 2 to 3 days akong pahinga bago ulit sila mag-send sa akin na ipapagawa. Saka wag niyong kalimutan na college pa ako ng time na to kaya bukod sa trabaho, may mga project at assignments din ako na ginagawa. Sabay sa Manila pa ako napasok noon at sa Cavite naman ako nauwi. So ngayon, gets niyo na kung ano yung lagay ko nun, di ba? Kaya para sa mga taga Cavite dyan, shoutout sa inyo. Pero ayun na nga, oras talaga yung pinakakalaban ko nung nagtatrabaho pa ako as an animator. Kasi kailangan kong pumasok sa school, sabay kailangan ko rin tapusin yung animation deadline ko sa trabaho. Tapos, di may iwasang may mga biglang project at assignment pa sa school, di ba? Buti na lang talaga may laptop ako noon kasi pag nasa school ako at wala akong klase o kaya break time, nag-animate lang ako sa room o kaya kadalasan sa library. O, ayan may picture pa ako, remembrance. At noong mga panahon na yon, doon ko unang nakaranas makaramdam talaga ng inggit sa mga estudyante na nakikita ko kasi hindi ganun kasikip yung oras nila kumpara sa akin. Kasi lagi ako nagmamadali umuwi kasi may kailangan pa akong tapusin. Pati nga tulog ko na-apektuhan nun kasi pinagsasabay ko talaga yung school tsaka trabaho. May mga time nga na may kita ko si mama matutulog na tapos pagising niya sa umaga, may kita niya ako, gising pa rin ako, nag-animate. O diba? Tamang abuso lang ng katawan. Kaya sa school, pag nakita ko ng mga klase ko, sinasabi nila na mukha na daw akong zombie dahil sa puyat. Pero gusto ko lang linawin kinikwento ko tong mga karanasan na to ngayon, hindi parang magreklamo. Kasi sa totoo lang, thankful talaga ako sa mga naging experience ko na yon dahil kung hindi ko siguro yung naranasan, hindi ako mag-i-improve ng ganito ngayon sa animation. Kaya nga minsan napapaisip na lang ako na paano kaya kung makita ako ng past self ko? Siguro mamamangha na lang siya kasi sobrang laki na talaga ng improvement ko sa animation kumpara noon. Totoo nga talaga yung nabasa ko na quote dati na sinasabi doon na sometimes you have to go through the worst to get to the best. Kasi kung hindi ko talaga naranasan lahat ng yon, wala akong experience sa animation ngayon. Siguro puro lang ako skits, tas pangit pa yung ginagawa. Kaya dahil sa hirap ng trabaho at sinasabayan pa yun ng school, pagkatapos ng taon na yon, nag-resign na ako. Kasi habang nagtatrabaho ako doon, hindi ko na talaga kinakaya yung pagod. Kulang na rin ako sa tulog at hindi ko na alam kung ano pa yung mangyayari sa akin pag nagpatuloy pa ako sa ganong routine. Kaya nagplano ako na tatapusin ko lang talaga yung taon na yun. At nung hindi na ako nagtatrabaho, may isa akong kaibigan na tinatag niya ako sa mga animation content tapos sinasabi niya sa akin na pwede ko daw yun gawin kasi kaya ko din daw yun. Kaya tinanong ko talaga yung sarili ko na
kaya ko ba talaga yon? Ituloy ko ba? May experience naman ako eh. Kasi nung nagtatrabaho pa ako, napapaisip na rin talaga ako na paano kaya kung maging animator ako sa YouTube. Kasi naalala ko pa nga na sinubukan kong gumawa ng storytime animation tungkol sa pagiging late ko sa school. Pero hindi ko yung tinuloy eh. Hindi ko rin alam kung bakit, pero yan yung mga screenshot nun, no? At nung nag-2020 na, biglang nasira yung laptop ko. Nice, di ba? Gandang panimula ng taon. Basta pag uwi ko na lang galing school, di na nag-open yung laptop ko. Wala rin naman akong ginawa doon para masira yon. Bumigay na lang talaga siya bigla. Kaya bago pa mag-lockdown, buti tinulungan ako ng kaibigan ko na makabili ng PC kahit second hand. Kasi para may magamit ako tuwing mag-online class kami. At bukod sa online class at bawal na rin lumabas, sobrang nabagot talaga ako noon. Kaya sinabi ko sa sarili ko na, mag-YouTube kaya ako? Okay, wait. Bago ko ituloy yung kwento na to, meron muna akong side story saglit. Naalala ko kasi na nung college pa ako, may isang activity na pinagawa sa amin. Pinadrawing kami nun ng roadmap na kung saan ilalagay namin yung mga taon tapos lalagyan namin yun ng label na kung ano na yung ginagawa namin sa taon na yun. Kaya ako, syempre, ang nilagay ko doon after 2 years, graduate na ako. Tapos working as animator, sabay magiging financially stable, susubukan maging professor, at sa uli magiging YouTuber. O diba? Plano ko talaga maging YouTuber pero sa huli pa yon kasi yung nasa isip ko nun, ito matanda na ako neto, wala na akong masyadong gagawin kaya why not mag-YouTube na lang ako pan-trip, diba? Pero ngayon, kung mapapansin nyo, tignan nyo nangyari. Kung ano pa yung pinakahuli kong gustong gawin, yung pa yung pinakauna kong ginagawa ngayon. Kaya ayun, wala lang, share ko lang kasi parang ang galing lang na sobrang unpredictable talaga ng mga pwedeng mangyari kahit may mga plano ka na sa buhay. Pero balik na nga tayo sa story ko. Kaya nung mga panahon na yon, bumuo na ako agad ng character ko. Gumawa muna ako ng 3 version kasi nung nag-aaral pa ako sa character design, madalas daw talaga na 3 beses pina-finalize yung character. Kaya ito yung pinaka-naging itsura ko. Well, hindi ito eksakto kasi improved version na to. Kasi kung titignan nyo yung pinakaunang video ko dito sa YouTube, hindi pa talaga ganun kaayos yung character ko. Nagbago lang talaga yung style ko sa pag-drawing ng character ko over time. Kaya nung sinimulan ko nang gawin yung YouTube ko, grabe sobrang ilang pa ako nung una kasi hindi talaga ako sanay marinig yung sarili kong boses sa recording. Gamit ko pa nun yung mic ng earphones ko pag nag-record eh. Kaya nung natapos ko na yung video ko, saka pala ako gumawa ng YouTube channel ko. At nung nakapag-upload ako, sobrang tuwang-tuwa talaga ako sa na-animate ko. Yung tipong ilang beses ko talaga siya pinapaulit-ulit panoorin kasi at that time gandang-ganda ako sa nagawa ko. Pero ngayon kasi pag nakikita ko yung pinakauna kong upload, naisip ko pa nga nung mga time na yun na siguro kung lalago tong YouTube ko, aabutin po to ng 1 taon bago talaga makilala. Naalala ko pa nga na sinubukan kong pumunta sa isang Facebook group na nagsasub for sub sila sa YouTube eh. Pero narealize ko agad na hindi yun okay kasi narealize ko na magsusubscribe lang naman sila sa akin dahil may benefit. Pero hindi naman talaga sila manonood ng content ko. Kaya umalis na ako doon agad at hinayaan ko na lang kasi sinabi ko sa sarili ko na kung para sa akin talaga tong YouTube, edi para sa akin to. At ayun, matapos lang yung 4 na upload ko dito sa YouTube, hindi ko alam kung ano nangyari kasi bigla na lang talagang nagsidatingan yung mga subscribers ko. At paglipas pa lang ng 3 buwan, nagkaroon ako agad ng 30,000 subscribers hanggang sa na-monetize na yung channel ko at na-verified ko na rin yung account ko. Saka yung pinakamaganda sa lahat ay yung nakaipon na ako sa pampa-upgrade ng setup ko. Kasi yung computer ko pala dati, meron lang yung 4GB RAM. Kaso nasira yung isa kong RAM kaya naging 2GB RAM na lang. Tapos pinapangpalag ko pa yun sa animation ko. Kaya dati kapag tapos na ako mag-animate, napunta ako dun sa girlfriend ko para makirender dun sa laptop niya. Kaya sobrang grateful ako na nandyan siya kasi grabe yung laking tulong din talaga nang nabigay niya sa akin. Yee! Pero syempre, kasabay ng mga upgrade na yon, pati yung skill ko, kailangan ko rin i-upgrade. Kaya siguro kung mapapansin nyo, nagbabago talaga yung mga animation style ko sa kada upload ko. Kasi lagi kong sinasabi na, yung ginagawa kong animation ko ngayon, practice lang to para sa susunod ko pang upload. Tas tuloy-tuloy lang yon hanggang sa mag-improve ako ng mag-improve. Kaya kung may mapapayo man ako siguro sa inyo, yun yung kung may ginagawa kayo ngayon, ipagpatuloy nyo lang kasi mag-i-improve kayo over time. Kumbaga, practice makes progress, ika nga. Hindi perfect kasi alam naman nating lahat walang perfect, diba? Kaya para tapusin na tong video na to, i-unbox na natin tong YouTube Play button natin. Alam ko dapat matagal na to pero ngayon ko palang gagawin kung kailan mag-200 subs na tayo. O baka 200 subs na pag na-release ko tong video na to Kaya di ko na ito papatagalin, na-unbox na natin to. Okay, ngayon i-unbox na natin tong YouTube Play button natin. Tatanggalin ko lang yung mga tape niya kasi nakabalot pa to dito Tagal na neto nandito.
At ito, nabuksan ko na. Una kong nakita tong congratulation card nila, tsaka itong letter na pinadala ng YouTube. Sinasabi dito na, we're proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations. At ito na YouTube play button natin. Ngayon, kailangan kong iiwasan tong nasa gitna. Kasi baka mamaya makita nyo pa yung mukha ko eh. Sa mga nagtatanong sa face reveal, wala, hindi ko pa yun balak sa ngayon. Kaya ayun, nakasulat dito na presented to Hunyo Animation for passing 100,000 subscribers. Ngayon, di ko alam kung saan ko to ilalagay. Siguro dyan na lang para pag nag-animate ako, nakikita ko, diba? Diba? Kaya ayun, gusto ko lang ulit talaga magpasalamat sa inyo dahil sa walang sabang pagsuporta nyo dito sa channel ko. Kahit na minsan matagal talaga ako mag-upload. At salamat din sa mga magulang ko na lagi ako sinusuportahan sa mga desisyon ko. Kaya Mapa, thank you po. Saka sa mga kaibigan ko at sa jowa ko na sinusuportahan din ako. Kaya ayun, thank you sa lahat ng sumusubaybay dito sa channel ko simula sa umpisa. Marami pa akong bidyong ilalabas. Kaya gaya ng lagi ko sinasabi, salamat sa panonood. Hanggang dito na lang uli. See you sa mga susunod pang videos. Bye! Ado, ayun, grabe, sobrang thank you sa mga nag-subscribe. Grabe, 200,000 subscribers na tayo. Saka sa mga gumagawa ng fan art, grabe, ang gagaling saka ang sisipag nyo. Kaya sa mga nagtatanong kung paano mag-send ng fan art, isend nyo lang yun sa Facebook o kaya sa Instagram. At saka pala dahil malapit na mag-Halloween, meron akong story tungkol sa Halloween eh. Gusto ko i-share yun sa inyo. Kaya ayun, maghintay lang kayo kasi after ko ma-upload tong video na to, sinisimulan ko na agad yung video na yun. Kasi baka November ma-upload ko na siya agad. Kaya ayun, thank you ulit Bye! Ado,